sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Philippine National Police o PNP tiniyak na walang namumuong kudita o destabilization plot laban sa Marcos administration. Hataw Balita. Former President Rodrigo Duterte hinamon si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sumailalim sa drug test sa harap ng publiko. Hataw Balita. Ex-President Duterte ipinasusulong na ihiwalay ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Hataw Balita. Commission on Elections o COMELEC nananawagan sa mga proponent na bawiin ang signature forms sa kanila habang nirerepaso pa nila ang panuntunan hinggil doon. Hataw Balita. At mosyon para kansilahin ang passport ni expelled Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. isinumiti na para sa resolusyon. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Nilinaw ng Philippine National Police na walang namumuong kudita o destabilization plot laban sa Marcos administration sa gitna ng umiinit na palitan ng mga salita ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at President Ferdinand Marcos Jr. at mga kaalyado nito. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, walang namomonitor ang pambansang pulisya ukol dito. Sa katunayan, nakatutok lamang anya ang mga pulis sa kani-kanilang mga trabaho at hindi apektado ng usapin sa politika. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo. Kausap ko po ang ating Chief PNP kanina habang siya po ay nasa meeting at sinabi po niya there is no destabilization plot, there is no kudita. Yun po yung sagot po ng ating Chief PNP. Kung ano man po yung mga naririnig po natin ay let us be cautious sa mga naririnig po natin na mga balibalita, but on the part of the PNP wala po tayong namomonitor na any destabilization plot or even kudeta po. Ang PNP po remains focused po sa ating mandato po at kung ano man po yung mga naririnig po nating mga balita at mga political issues po ay hindi po ito maapektuhan ng PNP at lagi pong sinasabi ng ating Chief PNP through their respective regional directors na i-remind po ang ating mga kapulisan na huwag tayong makinig sa mga nababalitaan natin ng mga political noise. Samantala, may pakiusap din anya ang pambansang pulisya sa ilang mga grupo tungkol sa kanilang mga opinyon o desisyon. Nananatiling mataas umano ang moral ng mga pulis ngayon sa kabila ng mga nangyayaring usapin dahil hindi naman sila pinababayaan ng organisasyon. Yun nga yung lagi nating pakiusap sa mga ibang mga interest groups po na sana po inirerespeto po ng PNP yung kanilang kakapatan magpahayag ng kanilang damdamin, pabor o laban sa sinuman o sa sinumang grupo kasama na sa administrasyon. Ang pakiusap lang po sana natin, please spare the Philippine National Police. Unang-una kung titingnan natin ay kung ano naman po yung mga entitlement naman po ng ating mga kapulisan ay naibibigay naman po ng organisasyon po. Mababa po ang krimen po natin at yun po yung nagbibigay motibasyon po sa ating mga pulis para mas lalo po nilang pag-igihin yung kanilang trabaho at alam po ng mga pulis kung ano yung dapat na yung focus po at ang focus po natin is to enforce the law and implement po yung mga orders na legal orders ng duly constituted authorities po. Hataw Balita. Sinagot ni former President Rodrigo Duterte ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tungkol sa paggamit umano nito ng fentanyl. Hinamon pa niya ang Pangulo na magpa-drug test sila ng sabay sa harap ng publiko. Samantala, matapos ang ilang beses na pagpapahayag ng dating Pangulo ukol sa posibleng pagbabalik sa politika, ipinahayag nito na permanently retired na siya. Si Lucilio rin humahataw. Hataw Balita. Drug test sa harap ng taong bayan. Ito ang hamon ni former President Rodrigo Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng palitan nila ng akusasyon sa isyu ng iligal na droga.
it is for him to sit in the Luneta Park, pakuha siya ng dugo doon, independent entity o doktor, magpakuha rin ako, o sige, pati ako, pakuha siya ng blood test. Yan, that is how the way it is deproved. Giit ni Digong, bagaman wala siyang dapat patunayan dahil hindi naman siya ang kasalukuyang nakaupo sa pwesto, handa umano siyang magpa-drug test sa harap ng publiko nang magkaalaman. Kinumpirma niya ang paggamit ng fentanyl, pero iginiit na inireseta ito ng doktor at nasa 7 hanggang 8 taon na ang nakararaan nang huli siyang gumamit nito. Fentanyl is a medical thing. It eases up the pain. Yan nilalagay yan para to ease the pain. Pero nung na-opera na ako, okay na ako. And that was about 8 or 7 years ago. Shortly before I ran for the presidency. Magkaroon ako ng talagang masakit. Marami pang mga isiniwalat ang dating presidente tungkol sa Pangulo, gaya ng pag-a-apply umano nito bilang Agriculture Secretary sa kanyang administrasyon. Pero hindi umano ito tinanggap ng dating Pangulo. Ang mga isyu rin umano kaugnay sa pagkakasangkot sa illegal na droga ang dahilan kung bakit hindi niya ito inendorso noong nagdaang eleksyon kahit pa running mate ito ng anak na si Vice President Sara Duterte. Bakit ka pumunta ng Germany right before the campaign sa presidency? Bakit ka nagpag-rehabilitate doon? Hindi ko rin sinasabi nagpa-rehabilitate ka ng drugs. But bakit ka pumunta doon at pumasok ka ng rehab center? Pinuna rin ni Digong ang napakaraming beses na pagbiyahe ni Marcos sa labas ng bansa, kabilang na ang pagdalo ng Pangulo sa F1 Grand Prix sa Singapore. Sa huli, sinabi ni Digong na ayaw naman talaga niyang makipag-away kay Pangulong Marcos. Ngunit nang dahil sa isinusulong na People's Initiative na naglalayong baguhin ang saligang batas, napilitan siyang ilabas ang kanya umanong nalalaman laban dito. Ayaw ko talaga makipag-away kay Marcos. Let me state this again and again and again. Si Marcos mabait na tao. Alam mo, makilala mo si Marcos, hindi makapatay ng langaw. But the problem is, yung ideas ba na lumalabas, asawa niya, pati kay yung pinsan niya, sila lang ito. Ano, you tinker with the Constitution na tatlo lang kayong mag-usap, plus the congressman na Hindi rin nakaligtas sa pambabatikos ang Commission on Elections. Bagaman itinigil na ng komisyon ang pagtanggap ng signature sheets para sa People's Initiative, pinag-aaralan anya ng kanyang kampo ang paghahain ng petisyon laban sa COMELEC. ito namang Comelec, kayong Comelec, you better shape up. Tanggap kayo ng tanggap, tayap ng tanggap. For what purpose? What is the legal purpose of you accepting the unverified signatures submitted by the congressman or their men na binayaran ng 100 pesos? You know, Comelec, pag ginamit mo ang pera tapos i-bribe mo ang Pilipino for him to sign a document, that is bribery. That is fraud. Hindi rin nakaligtas sa dating Pangulo ang mga hirit ni former Senator Antonio Trillanes na dapat nang magbitiw sa pwesto si VP Sara bilang delikadeza sa tumitinding alitan sa pagitan ng mga Duterte at Marcos. Tugon ng dating Pangulo sa panawagan ni Trillanes, Si Trillanes, huwag mong pakinggan yan. Kasi ang mismong militar hindi nga nakikinig sa kanya. Trillanes is a simpleton.
Sa kabila naman ng ilang beses na pagpapahayag ni Digong ng posibilidad ng pagbabalik niya sa politika, sinabi nito na permanently retired na siya. I am permanently retired. Permanent na yan. Walang halong ano yan. Ayaw ko na. Pagod na ako. Hindi ko na kaya. Baski maglakad ako, natutumba na ako. Sa ngayon, hindi pa naglalabas ng reaksyon si PBBM maging ang Malacanang sa mga bagong pahayag ni Duterte. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalaghan. Lucille Ren, humahataw. Hataw Balita. Ipinasusulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ideya na maging independent o ihiwalay na ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Binanggit ng dating Pangulo ang ideyang ito sa gitna pa rin ng usapin ng planong pag-amyenda sa konstitusyon. Sawa na umano kasi ito sa mga nangyayari sa Pilipinas kahit pa ilang presidente na ang nanungkulan dito. Sa kanyang press con kagabi sa Davao City, inilahad dito na si dating Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez ang unang nagtulak ng ideyang ito. Maaari umano itong gawin sa pamamagitan ng pangangalap ng pirma. Ngunit pagdilinaw ng dating Pangulo, hindi ito may tuturing na rebelyon o panghihimagsik laban sa bayan. Pakinggan natin ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mag-independent tayo, kung kailan ako gusto ko na. Magsawa na ako sa ilang presidente na kasi walang nangyari sa Pilipinas. There's a process in that. I think before the UN, where you would gather signatures from all sorts in Mindanao, magpirma, verified under oath in the presence of so many people, decide that we want a separate. Kaya kung ganon lang naman kayo dyan sa Luzon, pati sa Visayas, is rich. But of course, kung mag-separate independent to, at magpuntahan lahat dito ang Pilipino, then it's gonna be a big problem. Muli ring tinilugsan ng dating presidente ang kontrobersyal na pangangalap ng pirma para sa People's Initiative na nagsusulong para amyendahan ang konstitusyon. Naniniwala si Duterte na sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at House Speaker Romualdez ang umano'y siyang nasa likod ng Charter Change Campaign. Nauna nang sinabi ni PBBM na hindi na niya alam ang estado ng People's Initiative at kung ito ba ay nananatiling opsyon para sa Tchatcha. Ayon sa Pangulo, kinukonsultan na niya ang mga legal expert tungkol sa charter change. Hataw Balita. Para kay Senate President Juan Miguel Big Zubiri, ang pagkakawatak-watak ang pinakahuling bagay na nais ng bansa. Dapat na rin anyang maghinay-hinay sa away politika at pagtuunan ng pansin ang mga importanteng problema ng mga Pilipino. Ayon naman kay Senator Amy Marcos, popular sa ilang sektor sa Mindanao ang panukalang ihiwalay ang Mindanao. Pero kung siya ang tatanungin, ayaw niya sa ideyang ito. Pakinggan natin ang magkasunod na pahayag ni na Senate President Juan Miguel Zubiri at Senator Amy Marcos. With due respect to the former president, I think right now, the last thing that we want is na magkagulo-gulo, magkawatak-watak ang ating bansa. Ang akin dyan ay slow down po natin ang away na yun kasi ang importante dyan ay kapakanan ng taong bayan. Actually, matagal na natin naririnig niya na mag-independent Mindanao na po at sa ibang sektor sa Mindanao dahil lagi natin na kakaligtaan, lagi silang lugi sa budget. Yung sentimentong yan, popular sa Mindanao. Pero sana pinagdadasal ko na hindi naman mangyari. Ayaw naman natin na mawatak-watak ang Pilipinas. Si Senate Minority Leader Coco Pimentel naniniwalang dapat pang mas mapag-aralan ang panukala.
Pero tutulaan niya sa anumang suwestyon na ihiwalay ang anumang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Git ng senador, dapat patuloy na magsikap ang bansa na maging epektibo at magkaroon ng gumaganang estado ang Pilipinas. Para naman kay Senator Francis Chis Escudero, hindi posible sa ilalim ng saligang batas ang panukala. Hataw Balita. Nananawagan ang Commission on Elections o COMELEC sa mga proponent o nagsumite ng signature forms para sa People's Initiative na bawiin ang mga ito mula sa kanilang mga tanggapan habang nire-repaso pa nila ang panuntunan hinggil doon na hindi kasi umano pwedeng ibasura o itapon ng ahensya ang natanggap nilang signature sheets ng People Initiative para sa planong pag-amyenda sa saligang batas ng bansa. Tugon ito ng poll body sa pahayag ni Senator Amy Marcos na dapat ibasura ang mga ito dahil baka magamit pa sa hinaharap sapagkat wala naman itong expiration date. Pagtitiyak naman ni Chairman George Erwin Garcia, iingatan nila ang mga ito hanggang nasa kanila pa bagamat aminado siyang nakakasikip sa kanilang local COMELEC offices, partikular ang mga maliliit na tanggapan. Pakinggan natin ang pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Ang commitment namin, aalagaan po namin yung mga dokumentong ito hanggang gusto nyo pong i-pull out na lahat yan. Kung ako po yung tatanungin, kung ako po yung proponent, hindi po ba mas maganda, kunin nyo na po muna sa COMELEC yung pong mga naipareceive sa amin upang mas baka po sakali, mas maaalagaan po ninyo at napoprotektahan yung mga dokumentong yan. Kasi nakalagay doon sa certification na yung local COMELEC namin ay nakatanggap po sila ng mga signature sheets na to, ilang pahina yon at ilan yung signatures na involved doon. Kapalit ng pagbawi sa mga signature sheet ay kukunin naman ng COMELEC ang inisyong certification ng kanilang election officer na tumanggap ng pirma. Sa nakalap na datos ng komisyon, nasa 7 milyong mga pirma na ang naisumite sa kanila na galing sa 209 na distrito sa kabuuang 254 legislative district sa Pilipinas. Hataw Balita. Nagsalita si former Senator Laila De Lima ukol sa issue ng People's Initiative. Ayon sa dating senadora, kailangan munang alamin kung isang amendment o revision ng layunin ng nasabing kampanya para malaman ang tunay na motibo nito. Si Marcos Doria, humahataw. Hataw Balita. Dinaluhan ni dating Senador Laila De Lima ang sinagawang aktibidad sa bayan ng Pakil sa Laguna na layong isulong ang Local Development for Social Justice ng lokal na pamahalaan. Dito ibinigay ng dating mambabatas ang kaniyang pahayag hinggil sa issue ng People's Initiative. Para kay De Lima, kailangan munang alamin kung ang nasabing kampanya ay isang amendment o revision para malaman ang tunay na motibo nito sa ating saligang batas. Alamin muna natin ano ba yan, amendment or revision. Kasi yung pabotohan pa lang, later pa yung mga other specific amendments. Ang sinasabi nila ngayon, yung economic amendments. Siyempre, yung mga proponents niyan ay sinasabi kung ano ang mga magiging benepisyo sa atin. Yung iba naman, meron din isang side. It's like any other issue, there are always two views, there are always divergent views. Sinasabi naman na hindi na kailangan yung amendments kung yun lang naman ang pakay. And then may mga nagdududa sa tunay na hangarin. But that depends on the motives and that depends on alam ba natin kung yun talaga ang tunay na motibo. Dagdag pa ng senadora, kailangang tingnan niya ng mabuti itong kanilang isinusulong dahil mas mahalaga pa rin na maintindihan ng mamamayan ang kanilang isinusulong na pagbabago sa saligang batas. Samantala, nilinaw naman ni De Lima na wala pa umano sa kanyang plano o iniisip kung tatakbo uli sa pagiging senador sa darating na 2025 election. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Marcos Doria, humahataw. Hataw Balita. Samantala, nilinaw ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB
na hindi requirement ang franchise consolidation upang mairehistro ang Public Utility Jeepney o PUJ. Kasunod ito nang lumabas sa pagdinig ng House Committee on Transportation na may ilang pampaserong jeep ang na-impound dahil hindi rehistrado bunsod umano ng kabiguang makapagpa-consolidate ng prangkisa. Ayon kay Attorney Jane Laines, LTFRB Board Member, pinalawig na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Public Utility Vehicle Franchise Consolidation hanggang April 30, 2024. Pakinggan natin ang magkasunod na pahayag ni na LTFRB Board Member Attorney Jane Laines at ni Piston National President Modi Floranda. Hindi natin requirement na mag-affidavit of undertaking para lang makarehistro. Wala na tayong nire-require na application for consolidation bago natin sila i-confirm kasi sabi ng Presidente, i-extend natin hanggang April 30. So ang ginawa natin, kino-confirm natin sila for purposes of LTO registration para makapagrehistro pa sila as for hire at makatuloy sila magbiyahe hanggang April 30. Sa ngayon ay talagang sabi nga natin talagang pahirapan yung pagpaparehistro sapagkat sinasabi nga pagkuha mo pa lang ng insurance ay talagang hinahanapan ka na ng insurance nang ikaw ba ay nag-comply doon sa programa ng modernization. Samantala, pag-aaralan naman ng Project Steering Committee ng Pamahalaan para sa Public Utility Vehicle Modernization Program ang suwestyon ng chair ng House Committee on Transportation na si Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop na operators na lang ang i-consolidate at wag ang ownership o prangkisa. Sa gitna ito ng mga nakikitang suliranin ng mga mambabatas sa pagpapatupad ng PUBMP. Patuloy namang nananawagan ng ilang transport groups sa PBBM administration na ikonsidera ang tuluyang pagsususpinde o pagbasura sa PUB franchise consolidation. Hataw Balita. Isinumite na para sa resolusyon ang motion para kansilahin ang pasaporte ni expelled Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. kahapon, January 31. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio, isinumite na nila ang oposisyon sa motion ng prosecution at sumagot na rin anya ito sa kanila. Wala si Attorney Topacio sa pagdinig sa murder case laban kay Teves at iba pa kaugnay sa umano'y pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo at iba pa noong March 4, 2023. Dagdag pa nito na walang silbi ang kanilang pagdalo dahil noon pa man nagkaroon na umano ng pre-marking ng mga ebidensya ang parehong panig. Gayunpaman sisiguraduhin nila na lubos na makikisa sa lahat ng ibang proseso kung saan hindi kinakailangan ng presensya ng kanilang kliyente. Huling nakitang nasa Timor-Leste si Teves, ngunit tiniyak ni Topacio na regular din nilang iniuulat kay Teves ang mga nangyayari sa kaso nito. Hataw Balita. Inanunsyo kahapon, January 31, ang Bureau of Internal Revenue o BIR na exempted na o hindi nakasama sa Value Added Tax o VAT ang nasa 21 na gamot para sa cancer, diabetes, hypertension, kidney disease, mental illness, tuberculosis at iba pa. Inilabas ni Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagi Jr. ang Revenue Memorandum Circular Numbers 17/2024 na magbibigay ng VAT exemption sa 21 uri ng gamot para sa iba't ibang sakit. Malugod namang tinanggap ni Health Secretary Ted Herbosa ang naturang balita na inaasang makatutulong sa mga taong may mga karamdaman. Para sa kalihim, napakahalaga ng naturang VAT exemption dahil bumababa ang presyo ng mga gamot na kinakailangan ng mga taong talagang may sakit. Dahil anya sa mas murang gamot, mas maraming may sakit ang maaaring mabigyan ng gamot ng Department of Health o DOH. Pagtitiyak naman ng BIR na tututukan nila ang excellent taxpayer service para sa taong 2024 at kasama umano dito ang paglabas ng mga sirkular na magpapagaan sa pasanin ng mga Pilipinong nagdurusa sa nabanggit na mga sakit. Hataw Balita. Inanunsyo ng Department of Education na unti-unti nang ibabalik ang academic calendar sa buwan ng Hunyo
Kasabay pa rin ito ang patuloy na pag-uusap at konsultasyon ng iba't ibang komite para maayos itong mailatag at maipatupad. Nitong Lunes, January 29, nagkaroon ng committee meeting tungkol dito dahil marami ang nag-file ng bill o resolution na nanghihikayat sa Department of Education na ibalik na ang pagbubukas ng klase sa buwan ng Hunyo. Ngunit ayon kay House Committee on Basic Education and Culture Chairperson Roman Romulo, hindi naman maaaring biglaan na gawin ito. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Roman Romulo. Kaya nga ang sinasabi po sa atin ng DepEd, gradual. Kasi sa totoo po, no, ang pag-shift ng academic calendar na ito ay kahit paano makaka-epekto po sa ating mga estudyante, mga pamilya nila, at sa ating teaching and non-teaching personnel. Pinaliwanag po niya sa amin na base sa kanilang mga pag-aaral at sa mga konsultasyon, maaari po yung direksyon na po nila ay mabalik po sa dating academic calendar. Pero, paalala lang po sa amin ng DepEd, una, ay meron pa rin silang mga konsultasyon na gagawin dun sa kanilang mga regional director, yung mga teacher nila. At pangalawa po, hindi magiging biglaan yung pagbalik. Base sa sinabi sa amin ng DepEd, ang tingin nila ay talagang mas makaka-responde sila ng maayos kung maibalik sa June ang umpisa ng Isa naman sa kanilang inaasahang problema ay ang climate change kung saan pagdating ng buwan ng Hunyo ay inaasahan ang pag-ulan at pagbaha. Ayon sa Pag-asa, kahit anong buwan naman magsimula ang pasukan, ay pareho lang itong may kahaharaping pagbabago ng panahon. Ngunit tingin ng DepEd na mas makatutugon sila kung ang simula ng pasok ay sa buwan ng Hunyo. Hati naman ang opinyon ng ilan sa mga magulang ukol sa nasabing usapin. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag. Sobrang init, hindi rin di magiging komportable yung mga bata. Para sa akin, okay lang po na ibalik po yung parang March and April po para bakasyon po sila. Pabor ako doon kasi pag summer dapat makapaglaro mga bata, hindi yung pagkano nila, bakasyon nila tag-ulan, parang walang magagawa. Hataw Balita. Ginawaran ng Military Merit Medal ang mga sundalo ng 3rd Scout Ranger Battalion kasunod ng nangyaring engkwentro kontra Daula Islamia Maute Group sa Piagapo, Lanao del Sur nitong January 26. Ang nasabing rebeldeng grupo ang umano'y responsable sa pagpapasabog sa Mindanao State University na ikinasuwi ng 4 na individual noong December 3, 2023. Kinilala ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang matagumpay na operasyon kung saan siyam ang nasawi sa panig ng teroristang grupo habang 4 naman ang sugatan sa tropa ng militar. Bukod sa Military Merit Medal, ginawaran naman ng Distinguished Conduct Star sina First Lieutenant Alan Kenny Manuel, Second Lieutenant Pel Joy Ending at First Class Mark John Kulaway na nanguna sa assault team. Habang 11 sundalo naman ang nakatanggap ng Gold Cross Medal. Kasalukuyang nagpapagaling pa rin sa ospital sa Iligan City ang ilang mga sundalong nasugatan sa operasyon. Hataw Balita. Abangan sa pagbabalik ng Hataw Balita Pilipinas. Hataw Balita. Kapitan at crew patay sa banggaan ng 2 sasakyang pandagat sa Batangas City. Hataw Balita. Pag-apaw ng ilang ilog sa Davao City dahil sa walang tigil na mga pag-ulan, umabot na sa beyond critical level. Hataw Balita. Aquaculture Livelihood Initiatives Project ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, pinagkakakitaan na ng mga mangingisda sa Bicol. Hataw Balita. 21 milyong pisong halaga ng support to barangay development ipinagkalob na sa mga insurgency-cleared barangay Lasam, Cagayan. Hataw Balita. Patuloy po kayong umantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita Pilipinas. Oras
oras, alas 5:38 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas. Tulong muna bago balita. Sugatan ng dalawang sakay ng motorsiklo sa Butuan City matapos makaladkad ng SUV. Ang mga ito'y tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Si Joshua Antonio humahataw. Hataw Balita. UNTV Obsen. Go ahead, Obsen, UNTV. TV for info natin vehicular access sa may Wilkons Depot. One patient on site, single motor versus rush nga sakyanan. Kopya, sir. On the way me, sir. On the way me, sir. Mabilis na nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang vehicular accident sa Kilometer 3 Ban Highway matapos makuha ang impormasyon mula sa Butuan Operations Center. Naabutan ng rescue team ang dalawang sakay ng motorsiklo na nasa pedestrian lane na nakaupo at nakahiga. Siya, ma'am. Polisyon ba? Kaya yung responder din niya, tabangan ka namin. Yes, sir. Sige ka ba na ni? Yan ang mga. Sir. Sir. Asa ang pinakasakit yung mga sir? Kailangan atong pinakasakit na lang, sir. Kapag lang sir. Ayon sa nakakita sa pangyayari, bigla ang pagpreno ng motorsiklo ang dahilan kung bakit nabangga ito ng isang SUV. Makikita ang sobrang pagkasira ng motorsiklo dahil nakaladkad pa ito ng ilang metro mula sa pinagbagsakan ng dalawang sakay nito. Kuan mo to ma'am, kaning nag-una ang Foodpanda na motor, tapos nagsunod sila. Ang Foodpanda niliko man pa dong sa Bisidio. Tapos ni kalit pud og hunong ang katong nadasmagan na motor. Apit pud sa sila nakadasmag atong Foodpanda. Piniliko man ang Foodpanda sa Bisidio. Igo jud ang Foodpanda na kaabot dito sa Daplin mo poy pag-abot sa kotse. Dasmagan jud ang katong kuan. Nabilin sila ang motor may nadagat diha kay ang sakyanan niabot pa man diha ang sakyanan paghunong. Badawos ni padapin lang ang sakyanan pero ang motor nadagit sila dito nabilin. Nakilala ang dalawang sugatan na sina Alexan Longos, 51 years old, driver ng motorsiklo, at Zyke Lenbert Longos, 21 years old, ang kas nito. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan at pananakit sa kaluwang tagiliran si Alexan. Minor abrasion naman sa ulo at pananakit sa kanyang binti ang natamo ni Zyke na parehong binigyan ng paunang lunas ng UNTV Rescue. Matapos ang paunang lunas at masuri ang kanilang vital signs, ay dinala sila sa Butuan Medical Center. Samantala, wala naman natamong pinsala sa katawan ng sakay ng Toyota Rush maliban na lamang sa damage ng kanilang sasakyan bunsod ng banggaan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Joshua Antonio, humahataw. Hataw Balita. Dalawa ang nakumpirmang nasawi kahapon sa banggaan ng dalawang sasakyang pandagat sa Matoco Point, Batangas City. Si Ari Silvestre humahataw. Hataw Balita. Kaagad na nagsagawa ng rescue operation ang Philippine Coast Guard o PCG Batangas sa nangyaring banggaan ng barkong MV Ocean Jet 6 at water taxi ng Hop and Go 1 malapit sa Verde Island, Batangas City bandang alas 12:20 ng tanghali kahapon, January 31. Nasawi sa nangyaring aksidente ang kapitan at crew ng Hop and Go 1 water taxi habang sugatan naman ang dalawa sa apat na Chinese na pasahero nito. However po, meron po tayong dalawang crew ng water captain po Hop and Go 1 na nasawi po dito sa ating pangyayaring ito. So as of now, nasa hotel na po yung mga pasahero, yung 5 passengers po na rescued naman po. Ligtas namang nadala ng Calapan Port ang 105 na pasahero at 19 na crew ng MV Ocean Jet 6. Sa kasalukuyan, nagsasagawa na ng investigasyon ang mga otoridad hinggil sa nangyaring banggaan ng dalawang sasakyang pandagat. As of now po, tinitingnan po natin kung ano po talaga ang tunay na dahilan. Alam naman po natin na wala naman po tayong weather disturbance at nangyari po yan, maliwanag pa during daytime.
So yun po ang tinitingnan natin kung ano bang pinaka-cause, how it happens po. Yun po sa ngayon. Agad namang nabigyan ng kailangang atensyong medikal ang mga sugatan at nakikipag-ugnayan na ang mga otoridad sa pamilya ng nasawing crew. Wala namang naiulat na oil spill sa pinangyarihan ng insidente. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Batangas, Ari Silvestre, humahataw! Hataw Balita. Dahil sa walang tigil na mga pag-ulan na dulot ng trap ng low pressure area, umapaw na ang tubig sa ilang mga ilog sa Davao City na nagpabaha naman sa maraming lugar sa lungsod. Dahil sa masamang panahon, suspendido muli ang klase sa pampubliko at pribadong paaralan, pati na ang pasok sa mga opisina ng gobyerno ngayong araw. Si Lucilio rin humahataw. Hataw Balita. Nagpatupad ng mandatory evacuation ang lokal na pamahalaan ng Davao City sa mga residente sa Barangay Tamugan. Umabot na kasi sa Code Red o Critical Level ang Tamugan River dahil sa ilang araw ng walang humpay na pag-ulan sa lungsod dahil sa epekto ng trough ng Low Pressure Area o LPA. Tumulong na ang mga rescuers sa paglikas sa mga residente na natrap at naabutan ng pagbaha sa kani-kanilang mga bahay. May inihanda namang hot meals at relief goods ang lokal na pamahalaan para sa mga nag-evacuate. May mga kalsada na hirap ng madaanan, lalo na ng maliliit na sasakyan. Dahil sa masamang panahon, muling sinuspinde ngayong araw ng Huwebes, February 1, ang klase sa pampubliko at pribadong paaralan, pati na ang pasok sa mga opisina ng gobyerno. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lucilio Ren, humahataw! Hataw Balita. Muling binaha ang ilang lugar sa Davao at Caraga Region kahapon dahil sa mga pag-ulan, bunsod ng trough o buntot ng low pressure area. Dahil dito, sinuspinde ang klase sa ilang paaralan at pasok sa mga gobyerno ng opisina. Hindi rin pinayagang bumiyahe ang mga sasakyang pandagat sa mga apektadong lugar. Si MJ Vasquez, humahataw. Hataw Balita. Hindi pa man tuluyang nakababangon ang ilang lugar sa Davao Region dahil sa pinsalang dulot ng shearline, nakaranas na naman ng matinding pag-ulan ang maraming lugar sa rehiyon dahil naman sa trough o buntot ng low pressure area. Ang Davao Oriental nakabilang sa mga nagdeklara ng state of calamity dahil sa shearline, muling nakaranas ng mga pagbaha. Ang tulay na ito sa barangay PM Sobrecari sa bayan ng Caraga naputol dahil sa tindi ng pagragasa ng tubig sa ilog. May lupa ring gumuho at may mga punong natumba. Sa sitio Papag Barangay Poblasyon sa bayan pa rin ng Caraga, umabot hanggang dibdib ang baha. Dahil dito, nahirapan ng mga rescuers sa pagsagip sa mga residenteng natrap sa kani-kanilang bahay. Tumulong na rin ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection o BFP sa pagpapalikas ng mga residente. Sa probinsya ng Davao de Oro, nakuhanan din ng video ang rumaragasang ilog sa isang bagong tayong hanging bridge sa bayan ng New Bataan. May mga sapa ring umapaw at hirap ng madaanan ang mga kalsada. Dahil dito pinalilikas na ang mga residenteng naninirahan gilid ng mga sapa at mga nasa landslide prone area. Sa probinsya naman ng Davao del Norte, isang kalsada ang nagkabitak-bitak sa bayan ng Kapalong. Dahil sa walang humpay na mga pag-ulan, gumuho ang lupa sa ilalim nito at hindi mo na pwedeng daanan. Suspendido rin kahapon ang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa ilang lugar sa rehiyon. Gayon din ang klase at pasok sa mga opisina ng gobyerno sa mga lalawigan ng Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte at Davao City. Dapat magamping ta labi na gid karon nga mga panahon nga adunay mga nasinati nato nga mga pag-ulan-ulan dala aning low pressure area nga naa pa diri sa ato ang silingang dapit. So ginahangyo nato sila nga kanunay gyud mag-andam no, mag-andam mo o kining mag-inaptikon mo diya sa inyong kitampuyan labi na katong mga nasa mga landslide o flood prone areas o katong mga magbiyahe nga dapat magamping ta no. Sa Caraga Region, lumubog pa rin sa baha ang ilang mga lugar sa probinsya ng Agusan del Sur at Surigao del Sur. Nasa mahigit 1,900 na pamilya mula sa Bislig City sa Surigao ang napilitang lumikas sa mga evacuation center.
Nagkaroon din ng power outage sa Barangay Culeta, San Roque at Paminlinan. Sinuspindi naman ang klase sa pampubliko at pribadong paaralan sa ilang mga lugar sa Agusan del Sur at Surigao del Sur. Umagapay na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Caraga at namahagi na rin ng food pack sa bawat pamilyang apektado sa rehiyon. Nag-abiso naman ang DPWH Caraga na maaari ng madaanan ng lahat ng uri ng sasakyan ang mga kalsada sa bahagi ng Placer at Bislig-Lingig Road sa Surigao del Sur. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. MJ Vasquez, humahataw. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Para naman po sa ating weather forecast, update pa rin doon sa ating low pressure area na minomonitor na nasa labas pa rin po ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan 195 kilometers timog kanluran po ng General Santos City. Base sa ating assessment, mababa pa rin po ang chance na ating low pressure area ay maging isang ganap na bagyo, and in fact, in the coming days po ay posibleng malusaw ito or sumubsob pababa dito malapit sa may equator. At hindi rin natin inaalis yung possibility na papasok ito saglit sa ating area of responsibility, pero lalabas din po ito after a few hours. Samantala, umiihip pa rin po sa malaking bahagi po ng Luzon ang northeast monsoon or amihan na siya nagdadala pa rin po ng bahagyang mababang temperatura at may hinang pag-ulan. For today po, asahan pa rin po ang makulimlim na panahon in some areas of Luzon, kabilang na dyan ng Aurora, Quezon, and Bicol region. Cloudy skies with some light rains pa rin po dulot ng amihan. Habang ang natitirang bahagi ng Luzon is bahagyang maulap hanggang minsan maaraw pa rin po ang kalagayan ng panahon sa umaga, then sinasamahan ng minsan maulap na panahon sa hapon, at kung may mga pag-ulan man, saglit lamang at may hina. Dahil po sa amihan, asahan pa rin po ang bahagyang pagbaba ng ating mga temperatura. Kung dito sa may Northern Luzon, sa mga Kapatagan, nasa 20 to 21 degrees Celsius yung pinakamalamig na temperatura, habang mas malamig pa sa mga kabundukan, gagaya na lamang sa Cordillera. Dito sa Baguio City, between 14 to 24 degrees Celsius. Habang dito sa Metro Manila, between 20 to 29 degrees, at sa Tagaytay hanggang 28 degrees Celsius pagsapit ng tanghali. Sa ating mga kababayan po dito sa Visayas, pinakang uulanin po itong Central Visayas, lalo na yung southern portion ng Cebu, Bohol, and Negros Oriental as well as Siquijor. Bunsod po yan ng trough or extension ng low pressure area dito sa may parteng Moro Gulf. At asahan din po yung mga pag-ulan dito sa may southern Leyte. Kalat-kalat na ulan ng thunderstorms po yan, kaya't mag-ingat sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Ilang areas pa magiging cloudy rin po, kagaya na lamang dito sa may Negros Occidental at Leyte Province, habang ang Panay Island and Samar Provinces, partly cloudy to cloudy skies naman na sinasamahan lamang ng mga saglit na pag-uulan. Temperature natin sa malaking bahagi po ng Visayas is between 24 to 30 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Mindanao, uulanin pa rin po ngayon ang inyong lugar dahil yan sa epekto ng low pressure area, at pinakamalalakas pa rin po sa may eastern side and southern portions, Caraga, Davao Region, and Soc-Sargent. Mag-ingat pa rin po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, at laging magantabay sa ipapalabas natin na heavy rainfall warnings and rainfall advisories. Dito naman po sa may Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, and Northern Mindanao, mostly cloudy skies din po tayo, at aasahan din natin yung mataas na tsansa ng mga pag-ulan pagsapit po ng tanghali hanggang sa gabi, at minsan malalakas po yan, lalo na yung surrounding dito po sa may Moro Gulf. Temperature natin kung dito sa may Zamboanga between 25 to 32 degrees Celsius, habang hindi mainit dito sa may Davao City hanggang 26 degrees Celsius lamang. Magandang balita sa ating mga naglalayag po na kababayan at nangingisda, wala na po tayong gale warning or possible sea travel suspensions dahil sa unti-unting paghina po ng northeast monsoon, and in the coming days possible din po na wala tayong gale warning. Gayunpaman, asahan pa rin ng maalon na karagatan or hanggang 3.5 metro sa may eastern seaboards ng ating bansa, gayon din sa may extreme northern Luzon. Ang haring araw po ay sisikat 6:25 ng umaga at lulubog ito 5:55 ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita. Samantala, may karagdagang kita na ang mga mangingisda sa Bicol sa pamamagitan ng Aquaculture Livelihood Initiatives Project
ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Sa ilalim ng Special Area for Agricultural Development o SAAD programa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, 6 na samahan ng mangisda ang nagkaroon ng dagdag na kita sa Bicol Region. Sa buwan ng Enero, umabot na sa 112,290 pesos ang kinita ng mga mangisda sa Aquaculture Livelihood Initiatives Project na pinatutupad ng BIFAR. Batay sa report ni BIFAR Bicol spokesperson Rowena Briones, layunin ng SAAD program na mabawasan ang kahirapan at mapabuti ang kalagayan ng pamumuhay ng mga mangisda sa kanayunan. Sa pamagitan ito ng pagbibigay ng suporta ng gobyerno at tuloy-tuloy na oportunidad sa pangkabuhayan ng ahensya, layong masuportahan ng nabanggit na interventions ang mga banner project ng Department of Agriculture at matulungan ang mga benepisyaro na umani sa kanilang pinaghirapan at magkaroon ng karagdagang kita. Ibinahagi ni spokesperson Briones na iba't ibang samahan ng mangisda ang nakikinabang na sa aquaculture initiatives mula sa SAAD Bicol na umani ng kanilang produkto sa magkakaibang araw ng anihana. Ang Poblacion Unified Fisherfolks Association o PUPA sa Castilla, Sorsogon ay nakapagproseso o nakagawa na ng tinapa ng nasa 46 kilo ng big-eyed scads o matambaka at 20 kilong red-tailed scads o galunggong. Gayun din ang Santa Magdalena Fisherfolks Association na umani ng 76 kilo ng bangus o milkfish habang nasa 288 kilo naman ng tilapia ang inani rin ng Carriedo Milabigan Farmers and Fisherfolks Association sa Irosin, Sorsogon. Sa isla ng Catanduanes, 25 kilo rin ng tilapia ang inani ng Progreso Fisherfolks Association. Umani naman ang Tigaon Inland Fisherfolk Association sa Camarines Sur na 151 kilos ng tilapia at 83 kilos naman ang inani sa Camarines Norte ng San Lorenzo Ruiz Tilapia Racers. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. 21 milyong pisong halaga ng budget sa ilalim ng Support to Barangay Development Project ng NTF-ELCAC ang ipinagkaloob sa mga insurgency-cleared barangay ng Lasam, Cagayan kahapon, January 31. Kabilang sa mga ito ang Barangay Magsaysay, Barangay Tungkalan, Pasing, Barangay Kabatakan West, Barangay Kabatakan East at Barangay Peru sa ginawaran ng suporta. Ang mga nabanggit na mga barangay ay dating kinikilusan ng mga miyembro ng Communist Terrorist Group sa pamamagitan ng Community Support Program ng mga sundalo ng 17th Infantry Battalion at Retooled Community Support Program ng government agencies at lokal na pamahalaan ng Lasam na ideklara itong mga insurgency-cleared barangay. Hataw Balita. At day 4 na po tayo sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI mamayang alas 7 pong muli ng gabi, Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Juan Kapitulo 12, talatang 50. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, unang araw sa buwan ng Pebrero 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350.
ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong, at dito sa UNTV at UNTV Radyo Libertad 1350. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.